Ngayon po ay inihatid natin sa nagtungan si Marido. Bahagi ay inilulog natin na naman hindi na may nalalaman ang ating sarili at ang mga mahal natin sa buhay sa ganitong uri ng pangyayari. Kaya nga ho, huwag ninyong kalimutan na bahagi ng ating pananalig sa Diyos ay tayo ay inihanda higit sa lahat natin na makinabang sa biyaya ng kanyang pagliligtas na ipinagkaloob niya sa pamagitan ng paghihirap pagkamatay uling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. At maliwanag po ang narinig natin sa Ebanghelyo na hinalin na nais ni Jesus na pakinabangan natin ang pagliligtas na ito. At yun ay inilulog natin na nawa ay pakinabangan ni Mario. Kaya sana po maging maliwanag mo sa atin na nais ng Diyos na may sapat tayo paghahanda sa mundong ginagawa natin. Sabagat hindi naman natin pwede sabihin na hindi ko alam. Sinabi nga ng Panginoon, palagi kayong maganda. Kasi ang pagdating ng kamatayan ay maraming luka at hindi natin kuminsan namamalayan. Bigla na lamang dumarating. Kaya nga bahagi yun na ipinamamanig sa atin na alin na mabuhay tayo sa ayon sa ating paniniwala bilang mga binyagang Katoliko Kristiyano. Lalo-lalo na sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. Huwag natin kalimutan na pakinabangan natin yung mga biyaya na ito na nagsimula sa sakramento ng binyag at nais ko rin po ipagbigay alam sa December 2 ay meron tayong kumpisahan ng bayan sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng gabi. So isang oras doon, basta at least narito na kayo ng 6 o'clock. Pero enjoy, magsisimula ako ng 5 o'clock. Kasi kuminsan o yung isa alam natin. Kuminsan, dumarating ay alas 7 na. Okay. Yung ibang pare, umaalis na. Kasi wala namang nakapang-umpisa. Bakit mahalaga yun? Kasi sabi nga po namin, alam natin umiiwas tayo sa kasalanan. Ay kung may nagagawa tayong kasalanan, ay kumain ay mag-umpisa. Hindi lang ako sa panahon ng Paresma at ng Advento. Ngunit mag-umpisa ng asap. As soon as possible. Pero siguro sabihin natin wala namang malaking kasalanan. Wala namang kasalanan na labag sa utos ng Diyos. Pero bahagi yun na kung sa akin din, at least, kung wala man tayong malaking kasalanan, mag-umpisa din tayo. Sa panahon ng Kwaresma at ng Advento. Ano yung kumumpisa natin? Yung maliliit na kasalanan. Yung halimbawa ay nagalit ka sa inyong kapitbahay. So, ay di kasalanan ninyo. Hindi nga lang malaki. Hindi nga lamang katulad ng malaki na alin na ikaw ay nakamatay ng nako. O hindi kayo nagnakaw. Pero at least, bahagi yun. Ano
yung naibibigay mo natin kapag tayo ay at least sa panahon ng Advento at Paresto ay tayo nakapag-umpisa na handa natin yung aming sarili natin na nakahingi ng tawad sa Diyos. Bahagi yun, kasi bakit? Ilay ko lang na nakikinabang. Kaya hindi yung kalimitan kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa cramming. No? Kapag nakaraan yung deadline, tsaka tayo magpupumaho na kumilos, hindi naman ganun. Hindi naman ganun ang kamatayan. Hindi inaalam si kamatayan kung kailan siya darating. Hindi naman sinabi na mamaya, pupunta ako sa iyo, kukunin na kita. Hindi. So, yung mga sakramento, ito ay mga palabas at handa na itinalaga ng ating Panginoon Kristo para magbigay ng biyaya. Mas malaki yung pakikinabang natin na ayos masabi natin nakahingi tayo ng tawad sa Diyos sa hina ng pagsusumikap natin na umiwas sa namanguri ng kasalanan at pagsusumikap natin na makatulong tayo sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ay kung tawagin natin, hindi lang posible. Unang probabilidad, bahagi yung magkakapugnayon ng kapanatagan ng kalooban. Bakit? Kasi ito na yung dulot ng sakramento ng kumpisan. Kapatawaran ng mga kasalanan. Inilalayo tayo sa impyerno. Father, pumunta pa kagad yan sa langit. Pupunta sa langit. Pero hindi natin alam. Kasi yung paniniwala natin ay baka dumaan pa yan sa purgatorio. Alam niyo, mahalaga yung purgatorio. Iba natin mga kapatid na naniniwala sa purgatorio. Sabi nga, o halimbawa, yung mga sangkot sa mga anomalya ng flood control project ng umpisan. Father, kinurakan mo yung billion pesos. Pinatawad ng pari. Saan siya pupunta? Sigurado, hindi na sa impyerno. Pero pupunta pa siya agad sa langit. Ikaw muna. Magbabayad ka muna. May kinurakot ko tayo rin. Si Mari Luli at ang lahat ng mga namatay ay bahagi yun. Pinakailangan natin ibigay yung hinihingi ng katarungan. Hindi na tayo pumunta sa impyerno kasi bakit nakihingi tayo ng awa ng Diyos. Nakapag-umpisa tayo. Pero kinakailangan maibigay natin yung hinihingi ng katarungan. Kung habang tayo buhay pa, bigay natin. At maliwanag mo yung banal na kasulatan, kapag kumuha kayo ng 100, hindi ko pwede 100 ang ibibigay mo. Sa lumang tipaw, times 3. So yung 100 na ninakaw mo, kailangan mo ibalik ng 300. Pero sa bagong tipaw, so bahagi yun ng pagpapugnayan na existensya kay Sakeo. Anong sabi niya kay Sakeo? Anong sabi niya sa Sakeo? Ibibigay ko po ng ika-4 times 4. So kung yun ay 100, ay dapat ay 400. May tubo. Bakit? Ang tawag na namin yun ay Damos Permission. So pwede sang-ayon sa katarungan. Hindi ba pwede na magsasama-sama kayo sa langit tapos hindi mo na ibigay yung katarungan? Baka sabihin nyo baka ang langit may
Kaya yan po ang dahilan kung bakit idinudulog natin yung ating mga panalangin para kay sa ating kapatid na inihatid natin ngayon sa Lingad Tumaw na kung sakali man na may mga pagkakasala na naikumpisan na niya pero hindi niya naibigay ng hinihingi ng katarungan ay matulungan natin siya na ibigay yung katarungan na ito upang sa lalong madaling panahon magkaroon ng kagalakan yung ipinahayag ko sa Ebanghelyo na napakinggan natin sa araw.